Feliz día, soy Lala Carmina y esto es iRadio, al servicio del pueblo filipino. Muchas gracias. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ako sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa alita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay binigaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastor na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabog, Mamshi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Mamshi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. 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 Okay, good morning sa inyong lahat. Good morning! Sumobra. Welcome sa iRadio. Araw po ng Thursday. Today is November 13, 2024. Ayan. At medyo nagkaroon tayo ng technical issue, pero tuloy-tuloy pa rin tayo, no? At I think nagkaroon ng copyright issue doon. So for the meantime, steady lang kayo dyan. Babalik tayo sa on the air. At
ayusin ko lang ito mamaya for interruption. Tonight, makasampu natin, Pastora Mary Jane Saboy only. Ayan. Tayo po natin yan mamaya. Ma'am, bumati ka muna. Live ba tayo? Hindi. Okay. Hello, good morning. Ayan. Ayusin lang ni Papsi yung konting technical problems. Stay tuned. Huwag kayong aalis dyan. Okay. Thank you, thank you. Ay, andyan. Andyan lang pala kayo. Ayan, ayan. Okay. Huwag kayong aalis. Diyan lang po kayo. Hindi, nakikita ba tayo? Ay, nakikita nyo kami. Okay. Medyo naputol kanina. Pero, I don't know. Okay. Hindi mo na alam sasabihin mo. Hindi ko na alam sasabihin. Hindi ko alam kung nakaka-comment sila. Hindi pa, no? Tayo mo. Bigyan mo ko ng Okay. Eto lang ako. Just wait. Mga in 10 minutes to 5 minutes, ano? Hindi, sandali na. Mga 1 minute lang. 1 minute lang. 1 minute lang. Okay. At babalik po kami. Andito lang kami. Ayan. Okay. Si Pastora Mary Jane Saboy only. Maya-maya. Okay. So, stay tuned. Ayan na. Ayan na kami. Back on the air na. Back on the air. Teka, i-ano ko muna tong ano ko. Tanggalin ko uli. Okay. Back on the air. Kumakanta pa si Rejoice eh. Ha? Okay na. Back on the air na. Magpapasok na sila ulit. Nandiyan na ba sila? Okay. Babago, i-turn off ko tong ano ko. Ayun na. Okay na. Sok pa na. Sok pa na? Ayan, nakikita ko na. Ayan. Okay, yan. Okay. Nagkaroon ng copyright violation. So, yun. Copyright tayo. Kala ko, na, sabi niya, yung nakapost doon, hindi naman daw siya, yung song na yun, hindi siya non-protected. Eh pala, protected siya, kaya kinat niya. No? Kasi pag gano'n, hindi mapuputol yung broadcast, pero yung viewer hindi makakapanood. So, ganun ang ginagawa nila. Ayan na tayo. But anyway, tonight, makakasampo natin, Pastora Maribic. Ano ba yan? Bakit siyang naalala ko? Pastora Mary Jane. Oo. Ayun, halo-halo. Pastora Mary Jane. Antayin po natin yan. At ganitong mga in case ng mga disaster na ganito. I know. At least mabilis naman na-restore agad. Siguro na off tayo mga 3 minutes, 3 to 5 minutes. So, Yes. That's okay. Okay, bumati ka na. Okay. Maganda. Bakit ganun? Maganda. Hindi kasi nadidistract ako. Alam mo naman ang dahilan. Na-out of focus ka. Oo, hindi kasi po, Kasi kasi yung bayaw ko, may bad news. nalaman, binalita lang ng sister ko, yung nasa Vegas. Ano po, he passed away. So, ngayon lang, so parang ako na out of focus ako. Siyempre, yung kapatid ko kasi na isa is may sakit din yun. Meron siyang Dementia. Alzheimer's. So, niisip namin, paano siya, how can he live by herself? Mag-isa lang siya. So, sana magawa ng paraan na maisama na siya nung pamangkin ko, kaya lang sa Colorado. Yung isa naman, nandito rin. But, I don't know. I really don't know. I feel bad. Parang kawawa naman yung ate ko. Anyway, hindi naman ganun katanda pa sila eh. Nasa 70s lang. Late 70s siguro. Si mga or 80. Bata pa yun. Anyway, dito sa Amerika, Life is bata short. pa yung mga ganun. Ganun talagang So, buhay. parang na-out Hindi of natin focus alam ako. kung kailan ang buhay natin. So, Yeah, nakausap ko pa siya lately. Pero ganun kabilis. Talagang we're like a mist na bigla na lang mawawala. Hindi po ba? Ayan. Thank you sa mga nag-condolence. Mamaya ko kontakin ko yung ibang kapatid ko.
Ayun, so anyway, andito tayo. So, pupunta tayo ng Las Vegas niyan. Baka pupunta kami. Hindi namin alam kung paano, kailan. Hindi namin alam. Ay, Ayan. siguro mga weekend gagawin yan. For sure, oo. Funeral service. Yan, thank you sa condolence nyo. Maraming salamat. Mm. Okay, ngayon lang talaga itong oras na to. Kaya parang na-out of focus ako. Anyway, continue natin pa rin. Andito tayo para sa pakikinig ng mga salita ng buhay. Ayan. So, steady lang kayo dyan. Kaya nga, ito yung mga sinasabi natin na ang buhay ng tao ay sandali lang, di ba? So, Hindi mo alam kung kailan. let's make the most of it. Like, we should be ready. Ready spiritually, of course. And pag meron tayong mga kaaway o nakasamaan ng loob, I think it's time to, alam niyo na po, maging ano tayo sa isa't isa. Peace. Yan. Dapat may peace sa puso natin. Ayan. Kasi mahirap na paano tayo na may bigat sa ating puso. Although hindi na natin siguro alam yun. Tama na yung tampuhan. Oo. Magpapasko na eh. Ay, 42 days na lang. ayan, malapit na. Pasko na. Oo. Ayan. O sige, magbati na tayo. Bati na ta. Para dire-diretso na makatapos tayo ng maaga. At maraming aasikasuhin na parang nag-iba tuloy itsura. Bawal lang nakasimango. Maiksi lang ang buhay. Yes. Huwag na nating paiksiin lagi. Oh, yeah. The more na nakasimbakol ka dyan sa isang sulok, hindi ka makatulog. Kaya ano lang kayo. Diyan lang kayo, wag kayo naalis. Dito lang kami. Okay? Okay, good morning guys. Good morning po sa inyong lahat. Welcome sa iRadio. Ayan, kanina yung mga naisulat ko na. Hello. Elaine Gonzalez. Grace Kabigting. Malapit ng kanyang showing. Yes. Maribeth Ramos. Pastor Sammy Santos. Papa Sam. Yes, Rejoice. Orvilla. Sino yun? Yung maganda. Maganda yan. Ay, naku. Mary CJ. Mary CJ. Jocelyn Spena. Hello, Jocelyn. J. Tristan Alejandro. Pastor Ellen Gonzalez. Dora Ellen, the generous. Si Sister Mercy Cruz. Hello, Ay. Sister. Mr. Mercy. Kanina ito. Lapit na Christmas, mga ngaroling kami sa inyo, ha? Yes. Nanay Maricugano. Charmaine Rabago Rodriguez. Claire Angela Gonzalez. Ay, naku, may batang umiiyak. Ay. Mary Grace, yung anak mo. Tahimikin mo yan, ha? Gustong gusto ko yung batang umiiyak. Mapapatahan ko yan. Maniwala kayo sa akin. Meron akong bertud sa pag-alaga ng bata. Sige. Oo, kaya ko yan. Bigyan mo lang yan ng gatas eh. Supalpalan mo lang ng gatas. Supalpalan mo lang ng gatas, titigil. Ang bata lagi may hinahanap. Gumagano lang. So, umuot-ot. Ot-ot lang na ot-ot. Umuot-ot. Kahit busog na hanggang sumuka na sumuka. Patigayin mo muna. Ay, Hena, quit lang. Sabi niya. Diba? Siguro pag nanganak si Grace, pupuntahan ko siya sa bahay. Anak ko, aalagaan ko yung anak niya. Mamasyal muna sila mag-asawa. Ay, ako Diba? kikidnapin ko yung bata. Oo. Papasyal ko sa mall. Oo. I-shopping natin. Ay. I-shopping natin sa Shopee. Oo, sa Shopee. Sa Shopee, ganun. Oo, doon ko ipapasyal yan. Okay. And a happy holiday. Bilihan ng maraming pampers. Oh yeah, bigyan natin ng yung mga potential na mga ninong at ninang dyan. Ay. Maghanda-handa na kayo. Ay. Lalabas na. Huwag kayong nagbibingi-bingihan dyan, ha. Mga magiging ninong-ninang dyan, ha. Okay, hello kay Mel Cruz. Bawal ang tumanggi. Sabi daw ni Sayon, bakit di pa daw may nakikita baby
Pasko. Sabi ko, nasa tummy pa. Ayan. Ay, naku, ang pangit na hair ko talaga. Hindi ko na siya trip. Ay, nako. Mga ninong-ninang at magiging yung mga iregalo sa Pasko. Ayan. Alam nyo na kung anong bibili ninyo. Ay, naku. May clue na kayo, ha? Madali-dali Salamat na. po sa mga nakiramay. Ayan, thank you. Grabe naman, yung mga ganung balita natataranta ko. Yung nagbabantay, yung siyang nauna. Yeah. Kasi yung ate ko, parang wala na siyang nakikilala. Mm-mm. Yung t-shirt mo daw, ang kulit. Sa akin pa nakaturo talaga. Ah. Hindi naman totoo yan. I rebuke you. Rebuke. Babalik sa'yo. Ikaw naman, t-shirt lang yan. Babalik sa'yo yan. Hi, sweetie. I love you. Totoo? Totoo? Kiss mo nga ako. Ay, Kiss mo ako. Kiss ka ng kiss sa akin pag dalawa lang tayo. ayaw. Ha? Ang dami anak niya. Nasa ulo pa lang ng tiyan, nagngangawa na agad. Hello kay Klang Klang Ramakula. Okay na po. Okay na. Rejoice. Yan. Alam mo yung kaganapang kagabi, Ano yung kaganap? sa obserbasyon ko, si Rejoice ay may kasalanan ng lahat. Saan? Ano yung nangyari kagabi? Ano ba nangyari? Ay, naku, ewan ko ba? Ito, alam mo, ikaw ang hirap-hirap mong kausap. Hindi. Nag-uusap na tayo kanina. Itikong mo yung bibig mo. Wala ko Kundi lalagyan ko ng stapler yan. Anong... si Rejoice may kasalanan. Okay, hello, Pastora Mami Flosser Cordero. Mami Masayang Flosser! umaga po. Yes, masaya po. Happy Masaya. breakfast po sa inyo. Masaya pero medyo hindi magandang balita sa family but it's okay. Sabi niya, wow, wala ko noon. Uy, ako Nasa ano siya? Nasa Taytay. ayun nga, andun siya. Oh. Ay, advance Merry Christmas. Masanto si Ageo, Edsi kayo. Di Bulinaw, Pangasinan. John Burt sa Asi, Colorado. O, di ba? Hindi ka na babalik sa Saudi, John. Si John. Asan ni si Tantan? O, Tantan talagang pangalan nun, di ba? Ayan. Kumusta na si Tantan? Tantan. Tantaran, tantan. Okay. John Burt Taasi, Colorado. The second. Sana all tulog agad kahit walang unan. Kagabi kasi, kausap ko sila. Oh, Tapos, nahanap ka. Asan si Popsi? Ginanong ko yung camera. Sabi niya, ba't wala unan si Popsi? Ganyan yan. Sabi ko, hindi siya nag-uunan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. talaga. Buti na lang, di nakalabas yung puwet ko. Hindi ko naman doon nilagay Minsan niya kasi may kausap yan yung camera niya. Ganun. Ay, si Rejoice pala yun. Buti na lang. Nakaano sa puwetan niya. Buti na lang. Nagkakamot pa ako. Nakakamot pa ata ako ng puwet niya. Sabi niya, pero sige na, kasalanan ko na lahat. Lahat. Pagod na ako. Pagod na alam mo yun? Oo. Absent me yesterday, absuelto. Hindi na po si Tantan po nasa cruise ship na sila nag-work. Hindi na siya bumalik sa sa Saudi. Sa cruise ship na si Tantan. Okay. Hello, Laurelyn Sirato.
sabi niya, bumalik ang kalahati chicken din dito ako ngayon. Chicken. Good morning, Laurel Encerato. Bumalik ang kalahati. Ano yun? Kalahati chicken. Dito ako ngayon, kuya ate. Saan ka? Ano yung bumalik ang kalahati? Niloko mo kami, ha? Ano yun? Ano yun? Hello, love. O baka na kay chicken na siya uli. Ano yun? Bumalik ang kalahati? Ewan, di kita maintindihan. Ano gayaan? Sige na, okay lang. Mapriso ka. Huwag mo nang pasakitin ang ulo mo. Okay, hello sa Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada. Bumalik na daw siya. Bumalik na po ako, kalahati chiki. Anong kalahati chiki? Kalahati. Bumalik po ako, kahati. Kay Ate Chiki siguro yan. Kay Ate Chiki. Yung kalahati niya, ay yung kay naging kalahati. Okay, good. Good for you. Okay. Ano? Wala. Bumalik na daw siya kay Chiki. Sino? Si Laurel Encerato. Yeah. Kasi minsan yung cellphone, di ba? Hindi nag-aano ng Tagalog. Ah. Okay, Christ the Living Stone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, Jesus the Ultimate Savior City, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Church, JCTLM Halang Nagubat Church of the Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International, Light of the World Church of the Nazarene, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, and Amazing Hope Cebu Christian International. Okay, Manilin Agustin. Hello, Manilin Agustin. Tuling mo. Ayun, bumalik na daw siya kay Ate Chiki. Wow, very good, very good. Mag-asikas lang pupunta ng school si Rachel. Napakabait ka, ha? Yan. Uuwi ako dyan. Ay, oo nga, no. Pag uwi ko, may pasalubong ka. Dadalang kita ng boyfriend, ha? May asawa yan. Ay, ano ba? Okay, yan, Nanay Marichu Gamos. Nabanggit po namin kayo kanina. Hello po ulit. Thank you. Okay. Ay, nako, kaganapan sa buhay. Minsan, Ayan. hindi natin alam. Bigla, no? Bigla. Yung bayaw ko ay mas malakas pa ng konti sa ate ko. Tapos siya pa ang nauna. Siya yung nag-aalaga. Oo. Hmm. Grabe. Life is short. Talaga naman. Dito sila sa Amerika since 1977? 75. Hindi pa umuwi ng Pilipinas yon mula nung nagpunta dito. Yung ate ko, isang beses lang. Kaya ibang-iba na ang Pilipinas. Ayan. Hindi na siya nakauwi ng Pilipinas. Okay. Hello, Lala Carmina. Ayan. Hello, sister. Sa pa yan, oh. Sis, sorry na, I'm late. It's okay. It's okay. At syempre, nandiyan naman si Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayan. Pastora Marivic Lejano Cruz. Oh, ayan na, shout out daw. Pastora Marivic,
Ayan, oh. Ah, Para maridik. oh, kain na tayo. Ha? Sorry na. Sorry na! Ganun magalit! Parang si Rejoice ang arte-arte. Sino? Rejoice ka nga. Papi! Oh! Sorry na! Ganun magalit! Nandyan yan. Nandyan siya. Wala akong maasar kundi siya lang naman eh. Hindi mo yan maasar. Lalo si ano, bully-proof yan eh. Bully-proof. Oo, si Rachel. Thank you, Maridet. Yeah. Kanina, niyayaya ko si Pastor Maribik. Kakain kami sana sa labas. Dadaanan ko eh. Ako na naman nakita niya. News ko. Ay, nako. Put sa langaw. Ano gusto mong pagbintangan ko? Gedli-gedli lang muna daw si Buntet. Si Bunten. Oh, tabi-tabi ka lang muna. Baka mahagip ka ng mga naglili para mga panari. Ay, nako. Ano ba yan? Station natin na to. Naglalabas sa Gedli-gedli. Nag-day off sa burger. Sino yung station natin kanina? Si Lala. Lala. Ito panoodin. Churi na Jim. Magandang araw. Ako po si Pastora Maridik Lijano Cruz at ito ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto, makakalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Hindi naman nakita, Papsi. Ha? Hindi mo pinakita si Pastora. Talaga? Yung mukha ko ang nakita. Gano'n? Ulitin. Magandang araw. Ayan. Ako po si Pastora Maridik Lijano Cruz at ito ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Tira. Ang oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, mulit kami po ay nagbo-broadcast ng live dito sa lungsod ng Bellflower, Ayan. California, US of A. Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Ano kasi nangyayari sa'yo? Ayan. Hello kay Ann MG. Batiin mo natin sa Ann MG. Tatawa-tawa kayo. What's funny? What's funny? Funny. F. F. Say F. Say F. Ewan ko sa iyo. So sabi ko, Sweetie, I love you. Hi, sweetie. I love you. We. Hindi kasalanan ni Rejoice yung We. kagabi. Alam ko, technical siya ron. Oh. Wala. Bigla kasi, pupunta-punta kasi ng Tanay. Wala Anong pa. tanay? Saan ba yun? Oh, hindi niya alam. Hindi kasi nakikinig ng kwento. Hindi ko alam yung lugar na yun kasi, Tai-tai. yun, Taytay, kung Taytay. No, tai-tai. Ewan ko sa'yo. Wala palang dalang pera. Meron naman, grabe ka. 300 petot. Anong mangyayari sa Oh, may nabili siya sa 300 petot. Nakabili siya ng mura kaya doon. Oh, mga ladies, punta tayo sa Tai-Tai. Hindi nag-PM sa akin. Papsi, 300 Ang cute mo daw. Kukurutin muna kita. Parang, Hindi ka nagtabi. Pupunta siya sa pupunta Tai-Tai. ng Taytay eh. Tatatundaan lang ang... Ang babaeng ko eh.
ganon. Nanggigigil ako. Hindi ikaw, si Richard, sabi nanggigigil ako. Halika dito, kiss mo ako. Hindi, ano kinalaman mo? Kiss mo ako. Wala kang Kiss mo kinalaman. ako. Ay, nakikita Utang yun. na. Get. Get. Tama na, utang na lo. Get. Namatayan ka pa. Ang bayaw mo, di ba? Kahit na. Masama nagkikis na Hindi, pwede pa rin. Gusto ko talaga. Sa Taytay. Ayan. Pupunta tayo sa Taytay. Magdala kayo ng pera. Pupunta tayo doon. At least meron kayong 500 petot. 300 petot lang ang dala. Pamasahe lang yun. Tapos ilan ba kasama niya? Sino daw yung nasa t-shirt mo? Humarap ka kay Tristan para malaman niya kung sino. Kung paano tumagilid ka. Ano? Tumagilid ka para sila ang maituturo. Ganon. Ganon. And then, doon ka tumagilid. Doon, humarap ka doon. Oh. Ayan, yan. Kilala mo na, Tristan. Kung bihira talaga, mga paparazzi, ang lulupit ninyo. Oh, so, done na po, sabi ni Elaine. Alam mo, si Elaine, may pasalubong to sa aking malaking camera. Ay, meron ako ditong Bilis, yung camera. ano niya ginagawa yun? Mabilis yun. Ano ba yun? Ito pala yung nahanap kong magnifying glass ko. Oh. Ganyan. Bilis talagang Ayan. sniper talaga ito. Oh, di ba? Marami ng yan, marami na siyang compilation. Ay, nako. Pero, Oh, di ba? meron pa rin akong sisisihin dyan. Masarap pong mamili, lalo pag may pambili. Siyempre naman yata, Masarap mag-shopping kung may pang-shopping. pupunta ka, mahirap naman mag-shopping ka, wala kang pang-shopping. Ay, lakas ng loob pumunta ng Tay-Tay. Nakabili yata siya. Pupunta ng Tay-Tay. 300 lang ang pera. Kung mga t-shirt ka ng... may mabibili doon. Kaya nga, sa Taytay, yan? Yan yung mga, sila ang nagsusupply sa mga, let's say, SM, yung mga department store. Ang dami ko kayo nabili sa Taytay nung nagpunta ako doon. Yeah. Siguro worth that time nung 2022 yata yun. 2,000. Ang dami. Ang naisot ko 2 lang. Yung iba pinamigay ko. O, di ba? Ang ganda kaya ng tela. Malambot. Kaya gusto ko. Wala akong nabili para sa akin. Ba't di ka bumili? Hindi ko type. Ay, type ko. Yan yung mga galing, binibenta na sa Green Hills yun. Ano? Basta ilalabas nila yon sa mga... Kasi hindi tayo nag-ikot-ikot ng Department store. Doon lang tayo sa... Pag nasa department store na, may pangalan na yun. Mahal na yun. Next time. Sa Taytay, maganda. Pag pupunta kayo ng Tay-Tay, ayan, Taytay. at wala kayong salapi, huwag niyo akong kausapin, ha? Sugan na daw sa Taytay, hindi na Baguio. Mas Maglalakad malapit sa Taytay. maglalakad kayo magmula Sipag hanggang Tay-Tay. Alam, malapit-lapit kaysa sa Baguio. Pagdating doon, uwi na tayo, ha? Sa Taytay. Ang ganda doon, ang sarap mamili. Yan. Hindi, Doon ko binili yung mga shirt ko na mga cotton. Ang ganda. Saka yung mga damit na mga... 100 Hindi ko na mahanap yung mga damit na 100 binili pesos ko. lang ang isa, no? That time, may 150. Yung mga shirt, mga 50 petot. Ayan. Ang saya. Alam mo, magandang pa-contest yan. Ano? Pupunta tayo sa Tay-Tay. Pati ako nahahawa sa'yo. Tapos magpapa-contest tayo. Bibigyan mo ng tig 500 petot. 500 petot ang bawat isa. Kung sinong pinakamaraming mabibili. Yun. Yung pinakamaraming... Dapat iba-iba. Iba-iba. Bibigyan mo sila ng time limit. Ganon. Ang layo kaya ng Taytay. Hindi nga, magta-tricycle tayo papunta doon. Ang layo na. Ayos yun. Hello kay Pastora Mary Jane. Ayan. Shalom po. Shalom. Buti na lang hindi sila na bagyo.
Saan? Doon kila Pastora Mary Jane. Meron din yata, pero Hindi hindi naman gano'n. malakas lang ang hangin. Sabi niya. Yeah. Alam mo, Saan ba yung Katanduanes? Doon Katanduanes, di mo alam yun? Kaya nga tinatanong ko eh. Oo. Doon ang mata nung nung bagyo. Ah. Alam mo, maganda maglaban-laban dyan si Pastora Ploser. Yung mga magagaling sa tawaran dyan. Si Pastora Hindi ka natatawad doon. Oriana. Si ano yan? Ellen Gonzales. Pastor L. Isa pa. Yung mga magagaling magtumawad dyan. Hanap pa tayo isa. Bigyan mo tigpa Si ano? 500. Si Buntet. Buntet? Ay, panalo na yan. Grabe, sa kakuriputan niya. Sobra ka, oy. Ilocano kaya yan? Ilocano ako. Naalala ko nun eh. Huwag kayo mag-taxi, ma. Naubos ang oras namin kahintay. Hindi. Kaya intay ng taxi. Kahintay nga. Mas madali ang Grab. Nag-grab na lang. Mahal po eh. Ano ngayon? Hindi naman ikaw magbabayad. Tagal ko naghintay doon. Hindi, masayang kasama yan kasi hindi kanya pagagastos. Wag na po, Mamshi. Mahal po yan. Ganun baga. Paano mo matitikman kung hindi mo kakainin? Lalagay mo na lang sa frame. Lagay mo sa dingding. Buntis na siya nung nandun tayo. Oo. Diba? Ito lang, yung last. Ayun. Magdadala pa yan si Buntit ng kutsilyo para makamura. Lalo. Nagtitipid lang daw po. Pati oras titipirin mo. Ay, huwag ka matitipid sa oras. Sabi niya, Sayang Papsi, oras. nakatip-tipid ka oh. Ayan. Nakatipid sa pera yung oras. Nasayang naman. Mababain ako gamin, Ma'am She. Nahihiya daw siya kasi. Agoy! Pag si Papsi ang nagsabi, huwag ka mahihiya. Oo. Abusuhin mo siya. Tapos si Rejoice, inaabuso ko pa. Ay, grabe siya. Oo. Busy yan, di kanya naririnig. Buti nga. Hindi niya ako nadidinig. Ay, laking tulong sa akin ni Rejoice na nasa Pilipinas ako ha. Maya't maya siyang dispatcher ko eh. Ganon? Tagatawag ko ng Grab. Ano yun eh? Suki ng Grab yun. Sabi ni Elaine, pag di po pinatawad ng tindera, sasaksakin niya agad. Ay, grabe. Sabi niya, nananahimik ako. Ako na naman nakita mo. Siyempre, sa liit mong yan, di kita makikita. Sabi niya, nadidinag kita, Pachi. Mapriso ka. Sabi ni Ellen, nababaingan si Ren. Nababaingan si Ren. Ayan. Babaingan. Nahiya daw. Eh, sayang yung oras. Sabi ni Rejoice, naka-loudspeaker ako. Dinig niya. Wala. Ano yan? Hindi niya naririnig yun. Naglalabas siya eh. Gala ba? Ba. Kasi Biyernes na doon. Munggo. Munggo ngayon. Kasi baka may practice siya sa ano. Balatong mamaya. Pag-pray natin yung choir nila Rejoice na sana'y pagpalain sila na manalo sila. Yan, dahil napakalaki po ng what's this prize magagamit nila. Speaking of price, natanggap na ba nila yung... Yes! Ah, Tapos na. okay. Okay yan, ha? 3 times a week. Pagka sa loob ng 3 linggo, 3 araw, meron kang 100, 300 na rin yan. Oh, not bad. Sa loob ng 4 na buwan, 4 na linggo.
mildos. Diba? Grabe. Oo. At least nakakatulong. Kaya marami nagpapatayo ng bahay tsaka ano dito. Bumibili ng mga mamahaling kotse. Ay, may payong. May payo. Ang galing ino-auction na yung mga sasakyan. Hindi magaling. Hindi, ang swerte nung makakakuha kasi ibibigay yun ng mas mura. Ay, hindi. Ang bibili nun, taga ron din mismo yung taga Bureau of Custom. Pero still, Sila na rin ang bibili nun. i-auction yun, no? Yung mga 10 million, whatever, ibibenta na lang yan ng pataasan naman yan di ba? Pataasan ng Bidding. presyo. Bidding yan. Pero, problema nun taxable Sabi niya, yun Di ko pa naipamumudmud ang price. Ha ha ha. Tawag ka kasi ng tawag sa akin, Pachi. Ano kasalanan ko ron? Tawag ka daw kasi ng tawag. Imumudmud niya na. Lagi mo siyang sina-shout out. Ah, ganun. Hindi niya. Hindi. Nagko-comment tuloy siya. Hindi mo. Bakit? Bahala ka. Bahala silang ICI ka ba yun? I see. Yeah. Yeah. Ano yun? Infrastructure. Ano? Ano man tawag doon sa... Infrastructure? Oh, yung, Paano? yung commission nila doon, yung investigation. Infrastructure. ICS ba yun? ICI. Kasalanan mo talaga. Ha, 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 Ako pa may kasalanan. Bahala ka. Thank you, man. Bukas, din kami. Magpapalaboratory na naman siya. Ang sakit-sakit sa laki ng syringe. Ay. Natanggap na daw nila. Imbis na i-distribute ko na, sinasagot ko pa sa'yo. Ay, sabihin, ini-interrupt ko siya. ICC ang tawag ko. ICC. Sabi ni Lala, malapit ng December. Yeah, malapit na talaga. 2-3 kembot na lang. Ay, speaking of December, this year po ay kinansel muna natin ang December. So, pagdating po ng December, bali January na po sa atin yun. Tapos? So, wala muna tayong mga Christmas na palaro, ganyan. Ikaw lang. Ako meron. Wala yung mga palaro, walang Christmas bonus, wala. Ganon. So, makita-kita na lang po tayo sa sa Manila. Dating ng araw. Walang ganon! At saka, Ang lakas. hindi po sigurado kung makakarating po kami. Ayan. Kasi, Ikaw lang. kasi may February pa, di ba? So, yung February, kailangan na makauwi na agad tayo. Bakit? Yung reunion ko, February. Ay, bahala ka. ano? Ako, uwi na ako ng bagong... Huwag ka nang tumuloy kasi yung pag-uwi mo, pagpunta mo doon, tapos na agad. Oo nga, no. Ay, mabutik siguro, wag na lang ako tumuloy. Sabi ni Lala, ibang gimmick muna sa December. Magkita na lang tayo sa mata. O, ganun na lang. Ganun na lang siguro. Okay. Kita-kita na lang tayo sa... Tapos, magbatian kayo. Merry Christmas, sister. Merry Christmas, brother. Oo, ganun na lang. No, that's it. Huwag na natin patagalin. Sandali lang ang Pasko. Isang tulog lang yun. Isang tulog lang. Tagal mo inaantay. Bilang ka ng bilang. Hindi ako nagbibig. 40 days more to go. It's Christmas. Ganun ka ng ganun. Huwag ka magbilang. Ano lang yun? Charot lang yun. Charot lang. Para masabik yung isa dyan. Kasi inaantabayanan niya yung kala niya may pamasko siya sa akin. Tigas ng ulo. Ang ginit ko po lalo na sa mga inanak ko po, taguan muna. Oo, ganun lang. Taguan daw. Hirap ng buhay niya. Taguan. Oy, madadagdagan yung aanakin natin sa binyag. Oo. Oo nga, no? Diba sino ba yon? Yung anak ni Pastor Arwin and Jen
Tapos yung anak ni Pastora Mary Grace. Mary Grace. Si Pastora Angel. I think Rejoice, inaanak ko din ba si yung bunso ni Pastora ni Pastor Bo. Yan. Tapos susunod may Baguio. Hoy! Ayan. Naku. Lipstick. Paano lipstick? Ayan. Wag lang muna yung mga matatanda, yung mga mga bata na lang ang bibigyan ng pamasko. Oo. Sorry, wala. Bahiting-bahiti tayo ngayon. Magpapabinyag na rin daw si Rachel. Mag-anak ka na. Mas magastos. Dagdagan mo si Zion. Oo nga, ba't mag-isa lang si Zion? Ganun eh. Ayun, ako nadali na naman ako ng paparazzi. Sabi ko na nga. Talaga naman. Ay, ang pinicturean ka niya. Talaga. Makakumpis ka nga yung cellphone na yan, ha? Sadong mabilis, eh. Tinatasahan ko lang yan. Pinaggagawa mo sa buhay mo. Akin ako rito, nag-plus bigla rito. Makeup tutorial. Hindi, ginagaya ko kasi si Sino? Ako nga, alam mo, nagpupulbos lang ako pag linggo. Ha? Oo, pag pupunta sa church. Grabe. Dito hindi na. Kasi minsan pag nakahilamos na ako. Okay, tawagin natin si... Lipstick. Ang bihira talaga, oo. Tinan mo naman yung makeup kit ko. Saan may makeup kit ko? Ayan. Oh. Ano yan? Lalagyan niya ng yan eh. Earphone. Diba? Oo. Oh, yung sa mata pa. Yung mata. Wala pa yung mga ko rito eh. Ayun yung mo, yung sa lips mo. Ito nga, sa biso ko. Ganyan. Ayan. Napakalandes! Ayan, ganyan. Oh. Ito, foundation pa ito. Dapat una ang foundation. Kilay naman. Yeah. Huwag kang pahid ng gano'n. Sa mata dapat, ganun. Ganun mo. Hindi, kaya lang. Lapping trip lang kasi. May isa dyan nakasimangot. Tawagan mo na si Kanina pa na. Tinawagan ko na nga sa kanina. Si Pastora Mary Jane. Ay, akala ko yung biktima kagabi. Hindi pa ba marunong si Pastora? Ayan na naman, tinira na naman talaga ako. Hirap pala magkamali dito eh. Ayan na. Utang na loob talaga. Sa pool na naman. Huwag ka pala magkakamali dito na. Nakaabang lagi yan eh. May telescope. Naku, talaga naman Alam niya yung susunod mong gagawin. Talagang binabantayan talaga yung mga... Ayoko na. Tapos may pangganon pa nga ganyan. Ano? Ganyan, oo. Ano yan? Blush on? Di ba? Puro alikabok yan. Talaga, tinira na naman ako. Ay, naku, buhay talaga. Alikabok. Baklang haliparot. Uy! Ang laki naman ng brush mo sa pang blush on. Uy, si Reduce nga, laki na. Ginagamit niya. Saan na ba yun? Yung pampintura ng dingding. Roller. Yun ang ginagamit niya dito. Oo. Ginagano sa mukha. Sabi niya, may pang blackmail na si Elaine. 1,000 lang daw buburahin na niya, Papsi. Ayun, may bago na naman. Ayan na naman, Talaga naman.
Ay, nako. Mag-blush on ka. Wala na ako ilulusot dito. Ay, sa pool talaga. Oo. Ang ganda pa na pagkaka-blush on mo. Ayan, oh. Laki ng bunganga mo dito. Feel na feel? Ay, nako. Feel na feel? Ipakita mo kasi. Ha? Ilabas mo. Pinakita ko lang nga. Hindi, walang naipakita. Ayan, oo. Ayan. Oo. Ayan. Ayan. Ipakita ko yan. Talaga naman, oo. O, yun sama? Feel na feel niya. Ay, lahat ng forma sa pool eh. Oh. Ayun pa Yung eh. ano. Yung panutsutan pa eh. Ayan, oh. Ambot! Ang tatay kong badi. Ay, nako. Pa-makeup ka kay Mapiso ka. Rejoice. Magaling mag-makeup si Rejoice. Ay, nako, ayoko nga. Baka maging bakla ako. Kompleto yung makeup niyan. Ay, tawagin mo. Pastora Mary Jane. Ay. Tawagan mo, hindi naman siya naka-zoom eh. Oo nga pala. Turuan natin si Pastora na mag-zoom. Ay, nako. Oo nga. Ay, yung lipstick mo. Sabi ko na, Barbie. Tawagan mo na si Pastora. Ay, ito. Oh, bading po yan talaga. Uy. Yan ang kanyang sikreto. Ako naman ay isang macho. Isa kang ano. Isa kang Darna. Si Pastora. Ay, naku, ang sakit ng panga ko. Bagay daw sa'yo. Sabi ni Mel. Ala, hindi sumasagot si Pastora. Baka nagme-makeup. Oo, baka gusto mo kompetensya sa akin. Oo. Kasi may, wala, hindi sumasagot talaga yun. Alam ba niya siya magsasalita ngayon? Oo nga. Ayan. Tao po. Wala pa. Kobrador po. Ala. Nako. Mukhang nakatulog ang ano. Hindi, baka ano lang. Kumakain. Oh, Ayan ayan. na. Na-miss call. Na-miss call siya. Hello. Hello po. Bakit walang picture? Lagay niyo po yung camera. Ayan. Isa ka daw si Rena. Sino po sila? Hello po, Papsi, Mamsi. Hoy! Pwede po makipagpompal. Asan po kayo? Asan ang picture nyo? Walang camera. Ayun. Yung camera, ayun. Ayun. Oh. Hello po. Hello Pastora. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan, Papsi, Mamsi. Good Magandang morning araw naman. po, Pilipinas. Good morning po sa inyo. Ayan. Teka, ililipat ko kayo ng ayan, dito ko kayo ilalagay dyan. Yan. Para, Aba, ang ganda ng color combination ni Pop. Saan mo po ako ilalagay, Papsi? ilalagay kita sa kabilang, camera. Ayan. Opo. Ayan. Salamat po. O, ayun. Kita na kita. Nakita niyo po ako? Siyempre. Naririnig niyo po ba ako? Baka malakas na naman. Hindi, okay. Malakas talaga. Ayos. Pero ayos lang po. Maganda. Alam niyo naman, Oh. lagi akong loudspeaker. Ayos yun. Para yung message mo narinig ng lahat. Yan. Amen po. Diba? Shalom. Shalom po. Thank you sa opportunity na naman po na speak dito sa iRadio. Alam mo, Pastora Mary Jane, pagka uwi ko Hindi dyan, pa po, Papsi. pag uwi ko dyan, i-check in muna kita sa Soko. Sogo. Sogo. Oo. Tapos, Ganun ba, Papsi? dadaling kita kay, yung kaibigan kong best friend ko doon, si Belo. Best friend. Oo.
Sus, puputi. Lalo tayong puputi dyan, Papsi. Oo, tapos talagang paayos natin yung buhok mo, lahat. Paretoke kita, paayos. Naku, talagang ano, dagdagan natin ng forma yung katawan mo. Tapos yung may couturier ako doon, ganda, galing mahusay. Sino? Ah, Sino? si hindi si ano bang pangalan noon? Sino po? Jake Lazaro. Sino yan? O yung mga bading na mga kilala kong Sino couturier. po yun? Yung mga magagaling kong kaibigan na mga couturier. Ayan. Ah, Pag uwi mo dyan sa inyo, hindi ka nakilala. Sigurado. At saka pakikilala kita doon sa kaibigan kong iuwi kong anong tawag doon? Porringer. Ayan. Hindi. Foreigner. Oo. Afam. Apam. Ayan. Baka naman di ako magugustuhan yan, Papsi. Ay, nako, sigurado. Siguro, pasok. Pero pag sabihin mong iparetoke, di baka magustuhan ako niyan pag naretoke na. Siyempre, talagang para kang boteng gitara katawan mo nun. Oo. Ay, nako, kamusta na? Balita ko nung panahon ng Bagyong Tino ba yun? Tino? At saka Ato, Uwan. 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 Ay, opo, Papsi, grabe. Oh. Madaling araw po siya dumating dito sa Bohol. Wow. Ang lakas ng hangin. Oh. Pero yung ulan, ano lang siya, yung Mahina. mahina lang. Pero yung hangin, grabe, parang itong bahay namin Yun ang mahina. itong bahay namin ano lang, simple lang na bahay. Hindi ba tinalian nyo yung mga bubungan ninyo? Ganun? Hindi ba ganun? Basta, Nilagyan lang po namin ng mga kahoy, Papsi. naku, kayang buhatin yun. Hindi naman yata. Kaya nga matanda. po, Oh. pag gumano yung hangin, ano na naman yung mga yero namin, krag, ano na, sus, wala na akong ginawa kundi lumukod na sa Panginoon. Mag-pray, Oo. Opo. Mayroon kang pinakitang picture doon na parang ewan ko anong tawag doon sa parang maliit lang siya na bahay ba yun na yung ba Yung ano po yun, Papsi, yung bahay po ng mga aso ko yun. ganun. Oh. Opo. Kasi pinagawaan ko po ng yung simple lang na bahay sila para hindi sila mabasa po. Ilan ang aso niyo, Pastora? Ang dami kong aso, ang dami kong pusa. Oh. Mahilig ka pala sa mga sa mga pets. Opo. Oh. Mahilig po ako sa mga pets, Papsi. Yung tatlong ang aso ko, sunod-sunod na matay. Ang sakit sa Siyempre. dibdib. Kaya ayoko mag-alaga ng Kasi alaga niyo yun. ayoko mag-alaga. Pinalaki ko yung mga yun. Ano lang yung mga yun, Papsi? Mga adopted ko lang, pinulot-pulot ko lang sa daan kasi nakakaawa. Oh. Tapos inalagaan ko Paano mo sila. pinapakain yun? Ano yung mga Ano po, meron po kaming pinaghihingian po ng sa isang restaurant po, naglalagay po ako ng balde doon. So kung may mga sila na natitirang pagkain sa mga kumakain, Oo. pinapaano doon sa balde na nilagay ko po doon. Tapos pag kunin ko dito, lilinisan ko po yun kasi pag restaurant po kasi maraming bitchin, maraming seasoning na ilalagay. Kaya pag yun, hinuhugasan ko muna bago ko pakain sa mga aso ko. Oo, bawal sa kanila ang mabetchin Ganyan din si Elaine. Oo, marami din. Oo, aso maraming siya. alagang aso rin niya, mahilig mag-alaga. Kasi nung araw, may alaga din akong aso. Kasi yung pag po kasi ewan ko nung hindi naman po talaga ako dog lover, pero nung nag-serve na ako kay Lord. Tapos, alam niyo naman po missionary, nag-iisa lang po na naglalakbay. Tapos doon sa tirahan ko noon, ako lang din mag-isa. So may nakita akong aso na napaka-cute sa kapitbahay namin. So sabi ko, akin na lang yan, sabi ko. Tapos hindi ko alam na ibibigay sa akin. Nung pagkasabi ko, mayat-mayat, yung may-ari ng aso,
pinunta na dun sa akin. O, sa'yo na yan. Na. Nako. So, doon na ako nag-umpisa na ng mga pets po. Ayan, nako. Ang mahirap kasi pag yan, katulad yan, namatayan ka ng alaga, masakit sa dibdib talaga yan. Opo, Papsi, kasi yung mga alaga ko, kasi hindi naman sila may half silang mga breed. Oh. May half na askal, half na may sila. Kaya ang lalambing. Oh, yun ang sa mga aso mga alagang ganun. Yung, Malambing sila. tsaka loyal yung mga yan. Yes. Loyal po sila. Hindi yung sila lang yung na pag hindi ka papansinin ng tao, yung aso lang talagang mamamansin sa'yo. Totoo yan. Totoo. Ay, nako. Bueno. Kaya pag at saka kung nalulungkot din ako, sila yung kinakausap ko. Parang nakakaintindi din sila, inaanuhan ka, Oo. aanuhin ka din nila. Totoo yan. Ayan. Si Pastor sa amin may alaga daw na gorilla. Kumusta po kayo, Ma'am Shi, Papsi? Ang saya-saya talaga lagi pag nandito tayo sa iRadio. Oh, yun ang natin dito trademark natin. Laging Yes kasama po. yung konting tawanan, konting asaran, gano'n. Kasi kung puro seryoso Hindi tayo ko po kayo nakikita. ay, di ba? Oh, Ako lang yung... Andyan kami. Ay kasi, siya eh. Hindi naman siya messenger kasi. messenger. oo. Opo. Hindi niyo. Sa susunod, mag-aaral na ako ng Zoom. Para, Ayan. Yan po. anak ko. Yan po. Sa messenger na yan. Ay, kasi dalawa yung camera nakabukas na yan. Oh. Yan. Isang messenger. Parang naman yung dyan sa t-shirt mo, Papsi, ugly. Parang, Oo nga. Hindi yan nakaturo sa akin. Binaliktad ko naman siya. Isa lang nakaturo sa akin, sa kanya 3. Okay. Siya, maganda itong topic mo. Anong title pala? Parang series nung kahapon, magmula kay Pastor Jun Rocco hanggang kay Pastora Marivic kahapon. Anong title? Ano ba yan? Sakma nilagay. Ayun. Trust in God. Trust God in everything. From the book of Proverbs. Proverbs 3:5-6. Ayan. yes po. Ayan. Maganda ito ang topic na ito. So, mag-umpisa na po tayo, Papsi, Ma'am Shi. Sige. Okay, umpisa na tayo. Ano siya? Proverbs ano? Yan po, bago po sa lahat, mag-greet po muna ako. Lord, good morning. At good morning po sa ating lahat dito sa Pilipinas. At good evening po sa inyo dyan, Papsi and Ma'am Shi. Good evening. Salamat po na sa Panginoon na talagang nabibigyan din po ako ng oportunidad na makapag-speak po dito sa iRadio. Ito ay napakalaking po sa Panginoon at sa buhay ko po na mabilong sa iRadio. I remember noon po, maikwento lang po ako, may nag-invite sa akin dito sa iRadio noon. Hindi ko masyadong pinapansin kasi parang ang yung niya, parang worldly yung pero nung may in-invite, hindi ko alam kung sino siya, pero thank you dun sa nag-invite sa akin noon. So, nung namin, pag open kong ganon, pangalawang open, merong pastor na nag-preach, na ang ganda nung preach niya, matanda na pastor, hindi ko alam kung sino yun, napayat. Pakinggan ko yung niya, hanggang sa, na ako, in-invite ako na, mag-share ng testimony ko noon dito sa iRadio. Thank you po, Papsi, Mamsi. Praise God. Praise God po. At alam niyo naman dito sa atin, lahat ng pastora na mai-share nila, anything Amen sa po. good testimony yan. Tsaka good teaching yan sa atin. Kasi hindi natin alam na yung message mo para sa kanila pala yun. O maring hindi sa kanila, maring yung susunod na speaker natin,
yung message na yun, Yes po. para sa kanila yon. So, hindi natin, isadyaan, kumbaga sa namimingwit ka, isadyaan, mahuhuli mo para may ano natin kay Lord, may bigay natin kay Lord. Yeah. Amen. 'Di ba sabi nga, Sige. ginawa niya tayong fishermen of men. Yeah. Yes po. Sige po, baka ma-overtime na naman po ako. Sige. Okay, sige po. Sige po, manalangin po tayo. Our Father in heaven, we bless your name, we glorify your name, O God. We thank you for this wonderful day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O Lord God. Lord, I pray that your Holy Spirit will take over everything, Lord God. We know, Lord, that for without you, we are nothing. And bless those people who are listening right now, who give time to listen your words, O God. Bless them more and more, O God, especially Papshi and Mamshi. O Lord God, na sila yung ginamit mo, Panginoon, na magkaroon ng program na ganito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Bukkusin mo kami sa pagmamahal mo at sa banal mong Espiritu, Panginoon. Habang kami ay nakikinig, bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, O Lord God, at ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang distraction na hindi kami makafocus na makinig sa salita mo, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw, Panginoong Jesus, ang may tataas sa oras na ito, Panginoon. I must decrease, O God, and you must increase, our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Amen po. So, good morning po sa lahat. So, ang ating tatalakayin po ngayon, trust God in everything. So, kung sa Tagalog pa, ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. Amen po. So, yung teksto natin po, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, pero iano na lang natin doon sa 7. So, basahin ko po sa English. King James Version po kasi ako. So, sabi niya po dito, the word of the Lord says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge him, and he shall direct thy paths. Verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, basahin ko po sa Tagalog. Sabi niya dito po sa Tagalog version, Proverbs chapter 3, 5 to 7. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Ang salita ng Panginoon. Amen? Ang ganda po ng ng Panginoon. So, sa buhay po natin, trusting and believing in God's reliability, no? So, sa buhay po natin, talagang mag-trust tayo, magtiwala tayo, maniniwala tayo sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos. And ability to act in one's life, na may kaya siyang babaguhin sa buhay ng isang tao. And placing full reliance on Him for guidance, strength, security, rather on one's own understanding or efforts. So, kung sasabihin full reliance, talagang buong puso mong magtitiwala ka sa Panginoon. And magtitiwala ka na secured ka sa piling ng Panginoon. At magtitiwala ka na igaguide ka ng Panginoon sa tamang landas ng buhay. Kaysa naman sa maniniwala tayo in one's own understanding. Kaysa sa maniniwala tayo sa tao, maniniwala tayo sa efforts ng iba sa atin. Yes, may gagamitin din ang Diyos na mga tao na instrumento for us to draw near to God. Pero kailangan talaga ibigay natin yung full reliance to trust the Lord alone. So, yun po yung sinasabi ng Word of God po sa atin ngayon. So, meron po tayong tatlong tatalakayin na kung paano natin i-trust ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sa buhay natin ngayon,
Kung makikita mo ang buong daigdig, nandun na yung fear, nandun na yung anxiety, because what happening right now. Kaya yung mga nakaraan na mga messages na mga pastors, grabe yung talagang inaanuhan na tayo ng Panginoon na we must be ready. Mag-ready tayo kasi hindi natin alam kung anong darating ngayon, bukas, or susunod na pangyayari sa buhay. Kaya kailangan trust God in everything. Lord, magtitiwala ako sa iyo sa lahat-lahat, Panginoon. 'Di ba? Kung ang tao magtitiwala sa Panginoon, maniniwala na may Diyos na makapangyarihan kahit ano pang dumating na pagsubok sa buhay. Hindi po tayo matatakot, hindi po tayo matitinag. So number 1, trust God with all your heart. So, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso kasi yun ang sabi ng Panginoon po sa atin. No? Sa salita niya. So, kung ato nga, trust in the Lord with all thine heart. Sabi niya sa verse 5. So, may pinapagawa ang Diyos una sa atin. Sa salita ng Diyos, kaya nga sa buhay natin, hindi yung to see is to believe. Sa ating mga Kristiyano, to believe is to see. Maniniwala ka muna, magtitiwala ka muna sa Panginoon bago niya ipapakita kung sino siya na Diyos sa buhay natin. So ito yung pinapagawa ng Diyos po sa atin, trust in the Lord with all thine heart. So yung puso natin kailangan buo na nagtitiwala sa Panginoon. At may sinabi ng Diyos sa atin na hindi dapat natin gawin, and lean not unto thine own understanding. Kasi minsan yung tao nagtitiwala na lang sa kanilang kakayahan, no? At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Saan ba nanggagaling yung karunungan natin, di ba, sa Diyos? Ang karunungan natin may hangganan. Pero yung karunungan na nasa Panginoon, yung pagtitiwala natin ng buong puso sa Panginoon, diyan tayo matatag na lubaban sa lahat ng hamon ng buhay. Amen po? Kaya ang una nating gawin, trust in the Lord with all thine heart. Kahit hindi mo alam kung anong mangyayari, Lord, I trust you with all my heart. Diba? Kasi yun yung sinabi niya sa atin ngayon eh. No? Buong puso daw natin. Kasi minsan, half-hearted ang tao. Half-hearted. Minsan, may trabaho ako. Minsan may ano ako. So, nahati yung pagmamahal mo sa Panginoon. Yung sa kabila, mahal mo si Lord. Pero sa kabila, mahal mo yung kagustuhan mo. Pero ang gusto ng Diyos, trust God with all thine heart. Amen po? And lean not with thine own understanding. Huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Kasi lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Number 2, in all thy ways acknowledge Him. So may pinapagawa ang Lord sa atin sa verse 6. In all thy ways acknowledge Him. So sabi niya sa tagal, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. So lahat ba ng ginagawa natin, inaalala ba natin si Lord? So kung may pupuntahan ka, Lord, pupunta ako ngayon doon, may Bible study ako, may trabaho ako, Panginoon. So anong ginawa mo, Lord? Protectionan mo ako, Panginoon, samahan mo ako, Panginoon. Diba ganun tayo? Acknowledge, no? Acknowledge God in all we do. Kasi minsan nakakalimutan na natin ang Diyos. Kaya minsan nagmamadaling lalo na pag yung mga nag-uopisina, yung mga minsan nakakalimutan natin na i-acknowledge muna ang Panginoon. And meron blessing yan pag inuna mong in-acknowledge si God sa lahat ng ginagawa mo, in all you do. And He shall direct your paths. Iaano niya yung direction, igaguide ka niya ng magandang tatahakin mo sa buhay. Amen po ba? Yun, may benefit lahat ang salita ng Diyos. Pero bago mo ma-receive ang benefit, kapatid, meron mo nang ipapagawa si Lord sa atin. Di po ba? Katulad ng papasok ka ng trabaho. So, anong gagawin mo muna? Di ba? Mag-apply ka, ano ka ng resume mo, mag-ayusin mo lahat, police clearance, para pag umano ka ng trabaho, i-check na lang yung papel mo. Diba? So, walang maraming problema. So, ganun din po tayo.
kung ano ang pinaggagawa natin, alalahanin natin ang Panginoon. No, wag natin siyang kakalimutan, wag natin siyang isasantabi sa lahat ng mga ginagawa natin. Para ma-receive natin yung benefits, yung mga blessing pag sumunod tayo sa direction ng Panginoon. And He shall direct thy paths. So sino bang mag-guide sa'yo? Sino bang magda-direct ng lahat ng gagawin mo? Di ba ang Panginoon? Kasi minsan nagkakamali tayo. Ang akala natin tama na yun. Ang akala natin tama yung mga pinaggagawa natin, pero hindi pa pala. Kaya sinasabihan natin ang Panginoon, in all thy ways acknowledge Him. No? Lahat ng ginagawa natin, lahat ng kapamamaraanan natin, kailangan alalahanin muna natin ang Panginoon para ma-receive natin yung blessing dyan. And He shall direct thy paths. Amen po? So number 3, trust God and do good. So magtiwala tayo sa Panginoon and gagawa tayo ng mabuti. Kaya sabi niya sa Psalms 37, verse 3 to 5. Basahin po natin. Psalms 37, verse 3 to 5, trust in the Lord and do good, so shall thy dwell in the land. So meron na namang blessing doon. Pero ang sabi doon, may pinapagawa ang Diyos muna. Trust in the Lord and do good. So kung may pagtitiwala ka sa Panginoon, samahan mo ng mabuti. Hindi lang yung nagtatrust ka, pero taliwas yung ginagawa mo. Kailangan pag nag-trust ka sa Panginoon, in doing good. Kasi yun yung sinabi niya sa Bible. So shall thou dwell. So meron tayong blessing na marireceive kung gagawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. So shall thou dwell in the land, and verily thou shall be fed. Oh, di ba? Hindi ka magkukulang sa lahat ng pangangailangan mo. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So ano sabi niya? Hanapin mo ang kaligayahan sa Panginoon, at lahat ng minimithi ng iyong puso, ibibigay ng Diyos. Verse 5, commit thy way unto the Lord. So kailangan natin ng commitment. Committed tayo sa lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen? So napakaganda pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So meron tayong gagawin, hindi lang yung nagtitiwala ka sa Panginoon, pero iba yung ginagawa mo. Kung may pagtitiwala ka sa Panginoon, susundin natin yung sinabi ng Biblia. Because Bible is the one who direct us in the right path of life. Ang Biblia po, ito po yung nag-guide po sa atin. Ito po yung pagkain natin na hindi po tayo magugutom. Ito yung pagkain natin na magkakaroon tayo ng lakas, magkakaroon tayo ng hope, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. So nga sabi niya nga sa Tagalog, basahin ko. Ang ganda sa Tagalog. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Amen? Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Kasi minsan ang tao hinahanap ang kaligayahan sa iba. Kaya nga minsan naghahanap pa ng iba. Walang kaligayahan, walang kakontentuhan. Kaya nangangabit. Minsan, dyan din tayo pinaparusahan ni Lord. No? Kaya nga sabi niya, trust God and do good. Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, gawin mo ang mabuti. Kalimutan mo yung masama. Amen po ba? So, sabi niya, amen po. Sabi niya, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan. Verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga.
So italaga natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Yung sarili natin, italaga natin sa Diyos. At may sinabi, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ginagawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Ano sabi niya? Na tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Tutulungan ka ng Diyos, kapatid. Basta pagsundin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos po sa buhay natin. Amen po ba? No? Trust God. O una, ano yung mga tatlo natin gagawin? Na nagtitiwala tayo sa lahat-lahat ng bagay sa Diyos. Una, trust God with all your heart. Pangalawa, in all thy ways acknowledge Him. Pangatlo, trust God and do good. So meron tayong mga character in the Bible na talagang grabe yung pagtatrust nila kay God. Who's that character in the Bible? Marami, pero meron lang akong tatlong grabe ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. No? Una, si Noah. Noah, who built an ark despite never seen rain. Nag-build si Noah ng arka. Doon pa sa bukid, tinatawanan. Allah, nasiraan na ng ulo si Noah. Wala namang ulan. Sabi. Pero si Noah, he listened and do the instruction of God. Sumunod si Noah sa sinasabi ng Diyos, nagtiwala siya sa Lord na kung anong pinagawa ng Panginoon sa kanya, may mangyayaring magandang resulta. Even never seen rain. Kasi doon, kina Noah noon, ang ano lang doon, hamog lang, hamog. Hamog lang, walang ulan. Kaya nagtatawanan ang mga tao na bakit siya gumagawa ng arka na wala namang ulan. Yeah? Amen? Pero, anong nangyari? Nung sumunod si Noah, pinasakay lahat ang mga tao. Hindi sumunod, hindi maiwanan yung mga kayamanan, hindi maiwanan yung mga kayamanan nila, pinagtatawanan. So, anong nangyari? Ginunaw ni Lord ang mundo. Pero dahil nga sa pagsunod at pagtitiwala ni Noah, may promise si Lord, hindi na niya gugunawin ang mundo ng tubig. Kaya nga sa ngayon, iba't ibang part lang ng lugar ang nababaha. Kasi yun ang promise ni Lord eh. Hindi niya gugunawin na ang mundo ng tubig. Kasi kung gunawin ni Lord ang mundo ng tubig, lahat tayo, kahit Amerika, kahit saang lugar sa sulok ng mundo, magugunaw yan ng tubig. Pero may promise si Lord eh, through the life of Noah. Kasi si Noah nagtiwala sa Diyos. Pinaniwalaan niya yung lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? Pangalawa, si Abraham. Father Abraham, who was called to leave his home. Abraham, iwanan mo na yung lugar mo. Punta ka doon. Kahit hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta, sumunod siya sa Panginoon. Nagtiwala siya sa Panginoon. And later, anong nangyari? Nung sumunod siya, na-bless siya, sacrifice his son. Noah, ialay mo sa akin yung anak mo. Ikaw kaya, kung aanuhin, kaisa-isa mong anak at matanda na kayo, saka kayo nanganak, ibibigay mo kaya? Ang swerte mo naman, di ba? Pero si Noah, never murmuring to God. Ay, si Abraham, sumunod lang siya sa Panginoon. He offered Isaac to God. Sabi nga niya doon sa mga kasama niya nung aakyat na sila sa Mount Moriah, dito lang kayo sa baba. Alam niyang mamamatay ang anak niya kasi i-offer niya sa Panginoon. Babalik kami sa inyo. Babalik kaming dalawa sa aking anak. Sabi niya, kasi nagtitiwala siya na hindi aanuhin ni Lord si Isaac. So, nung i-offer niya, stab his son, merong nagsalita na ram doon sa taas ng kahoy. Sabi ni Lord, Abraham, huwag mong patayin yung anak mo. Nakita ni Lord yung pagsunod ni Abraham kay God. Nakita ni God ang pagtitiwala
ni Abraham sa kanya. Amen? Si Joseph, number 3 na character in the Bible na talagang na-bless din ako. Maraming character in the Bible na kailangan, especially Jesus Christ, the role model of all. So, si Joseph, siya ay the dreamer, di ba? Ang galing niyang mag-dream ng mga dream. Kaya nga sabi niya, kwento niya sa mga kapatid niya na meron daw na lumuhod sila lahat sa nagalit yung mga kapatid, nagalit yung tatay. Ikaw Joseph, ha, kung anong pinaggagawa, luluhod kami sa'yo? Diba? Yun yung dream niya na magkaroon ng famine, tagutom at that times. Yung siya ang nag-interpret sa dream ng hari. Siya ang nag-interpret doon sa dalawang ikinulong na yung king. So, nangyari lahat yung dreams ni So, doon, kahit gustong patayin ng mga kapatid, kahit ang sakit na ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, hindi siya may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Joseph, who trusted God through slavery. Di ba nakulong siya dahil nga yung asawa ni Potiphar, gusto niyang pero tumakbo siya. Kasi hindi niya gusto nasaktan yung hari na nag-alaga sa kanya. And later, anong nangyari? Later, slavery and imprisonment. Napriso siya. Pero, doon sa pagkapriso niya, maraming tao na natulungan. So, grabe, no? Kung sa ating kaya, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kumusta ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? Nag-trust ka ba kay Lord with all your heart? Nag-trust ka ba in everything in your life? Did you trust God fully? Full reliance? Or half-hearted ka? Alam ni Lord yan. Minsan magaling tayong magsalita. Pero sa totoo lang, marami tayong kakulangan. Kaya sinabi ni Lord ngayon, trust God in everything. Kasi sa Lord, walang may tatago Kita lahat ng Panginoon. Amen po ba? So conclusion po yun. Yung character in the Bible who trust God. So sa atin, si Noah, si Abraham, si Joseph, and above all, our Lord Jesus Christ. How about us? Yun yung tanong Kumusta tayo naman? Paano mo pinagtitiwalaan ang Panginoon? Yun yung tanong ni Lord sa atin ngayon. So, kayo nang makakasagot niyan. Yun lang yung tanong ni Lord sa atin ngayon. How you trust God fully in your life and in my life? Yun yung tanong ni Lord ngayon sa atin. Application. Psalms chapter 40, verse 4 to 5. So sabi niya dito, blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Verse 5, many, O Lord my God, are thy wonderful works which thy hast done. Diba? Ang daming ginawa si Lord na mga miraculous, wonderful works sa buhay natin. And thy thoughts which are to usward. Unto thee, if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Diba? Kung sasabihin mo lahat yung kabutihan ni Lord sa buhay mo, hindi mo mabibilang ang lahat sa dami ng ginawa ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Basahin ko sa Tagalog para maintindihan natin. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala, at sa Diyos ay hindi dumadapa. Kasi pag dumadapa tayo sa mga Diyos-Diyosan natin, paparusahan tayo ni Lord. Hindi lang Diyos-Diyosan yung mga saints ng mga Catholic, yung mga Buddhist, di ba? Meron silang inaanuhan dyan. Pera, kayamanan, kotse, bahay. Yan Diyos-Diyosan yan
sarili natin. Magaling ako, ganito, ako yun, ako yun, ako yun. Si Lord lang ang may kayang magsabi that I am who I am. Diba? Sa buhay natin. So verse 5, Yahweh aking Diyos, wala kang katulad. Walang katulad ang ating Diyos. No? Alam natin yan. We cannot compare God to those gods. Ang Diyos natin, pinakamalaki, pinakamakapangyarihan sa lahat. Yung mga gods nila, ano ba yun? Walang buhay yan eh. Ang God natin, buhay yan eh. Amen po ba? Kaya sabi niya, si Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong sabihin ang lahat, mangangamba akong may makalimutan. Diba? Diba? Pag kung sabihin mo lahat, cannot be numbered. Baka pag may makalimutan ka, magkasala ka pa eh. Kasi sa dami ng ginawa ni Lord sa buhay natin. Although that we are sinners. Sino bang matuwid ngayon sa atin? Makasalanan pa rin tayo. Amen po? Pero God is good all the time. Diba? God is good. Ang sabi ng Diyos, trust God and do good. Amen po ba? And meron pa, Psalms, last verse natin. Psalms 46 verse 10. O, sinong nakakaalam dyan? Pakitype nga kung alam mo kung anong sinabi ni Lord sa 46 verse 10. Pakitype. Machi-check dyan. Sinong nagsabi? Anong sinabi dito sa Psalms chapter 46 verse 10? I-type mo dyan kung alam mo. Okay, anong sabi niya? Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. Yun, di ba? I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, be still and know that I am God. In despite of many trials, problems, tragedies, what happening in this world, be still and know that I am your God. Sabi ng Panginoon, di ba? Kaya sabi niya sa Tagalog, kapatid, sinasabi niya, sinong nagsabi? God. Ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinadakila. Sabi ng Panginoon, iwasan na natin ang away-away. Kasi tayo mga Pilipino, ang gagaling natin, no? Even in social media, hala, awayan doon, awayan dyan, awayin natin ang gobyerno. Ano bang kasalanan ng gobyerno? Wala. Itong nangyayari ngayon, sign and wonders for us, na kailangan, we must be ready. Mag-ready na tayo. Kasi sabi niya doon, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Amen po ba? So sabi niya sa Psalms chapter 40 verse 4 to 5, blessed is the one who trusts God in everything. Amen po ba? And be still and know that I am God. Ano bang gagawin natin? Matatakot tayo? Siyempre. Sino bang hindi matatakot? Lindol, sunog, baha, taggutom, mga tao, bigyan mo kami ng pagtubig, pagkain, di nyo nakikita. Lahat ng tao, umaano sa pangangailangan. But who will give all what we need? Only God. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Kasi sabi niya, trust God with all thine heart. Kasi minsan half-hearted po tayo. Sa totoo lang. Amen po? So yun po yung message ng Panginoon po sa atin ngayon. God bless and to God be all the glory. Amen, amen. Totoo yan. Minsan ang hirap ng yung trust natin, nakakaroon ng fear, nakakaroon ng takot. Di ba?
po. Especially, Lord, kailangan ko yung pambayad ko ng ganito o whatever na pangangailangan natin. Pero hindi dumating doon sa oras ng gusto natin. Anong gagawin mo? So, yun ang laging ng tao na wala akong pambayad eh. So, ganun. So, yung mga ganun na sitwasyon natin na nangyayari sa buhay natin na huwag nating isipin na hindi tayo pinakinggan ng Panginoon. Yes po. Ang merong message something doon na it's either yes or no or wait. In a situation na dumating yung kailangan mo pero yung oras na pangangailangan mo hindi dumating, wag nating sisihin ng Panginoon. There's something, may problema siguro sa atin. Maaring Yes po. yung May prayer gusto siyang pinapabago. meron sigurong prayer request tayo na hindi niya pinakikinggan dahil meron tayong atraso sa Panginoon, sa ating Ama. Yes po. Katulad nating mga magulang, kapag yung anak natin may kasalanan sa atin, sa palagay ba ng anak natin humingi siya na naman ng panibagong kotse o anong gusto niya, ibibigay mo agad, may kasalanan ka nga sa akin Di ka pa nagsosorry. So that's the reason why naisipin natin na, hindi binigay ni Lord yung gusto ko. So maaring tanungin muna natin yung sarili natin. Siguro may nagawa ako kung bakit ang Diyos, ang Ama ay hindi ako pinakinggan. And nadidelay or siyempre ganun ang magulang nagtatampo, So binibigyan tayo ng disiplina, Huwag naman nating ikasasama ng loob 'yan. Yan ang Yes, problema kasi pagka hindi tayo napagbigyan o hindi binigay yung kahilingan o yung prayer request natin, nangyayari sumasama ang loob natin. Yung ginagawa, nagtatampo, hindi na ako mag-church. Hindi na ako magbabasa ng Biblia. Sinong talo? Di ba? So, yung going back doon sa faith natin, minsan ganun, yung faith din natin ang problema na paano ko magtatrust? Wavering. Para bang nagse-second thought ka, parang nangangapa ka kung maniniwala ba ako o hindi, totoo ba yun o hindi, Sabi sa John 20:29, sabi niya, then Jesus told them, because you have seen me, you have believed me. Blessed are those who have not seen me and yet have believed. So Amen. Yung manghirap kasi yung iba, parang si Doubting Thomas, kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero hindi naman ganun ang sitwasyon Ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:7, sabi niya, for we walk by faith, not by sight. So yun ang natin, dapat magtiwala tayo dahil yun ang pinaniniwalaan natin. Dahil hindi yung nakikita natin. Yung for those who cannot see, ay yung mga bagay na nakikita natin, dapat natin pasalamatan yung mga bagay na hindi natin nakikita. Both Amen of them. po. Pastor, may tanong dito. Opo. What is the difference between trust and faith? How will you illustrate it? Which is better po? Trust daw ba or yung faith? Better trust God. Pagtiwalaan lang natin ang Panginoon. No matter what happened, just trust God with all our heart. Kasi yun po talaga yung gustong ipagawa ni Lord po sa atin. Umuulan sa inyo? Umuulan po sa inyo. Umuulan po, Papsi. Wow. Ang galing ng tunog. Kaya maingay. Wala po kasing namin, walang bubita. Kaya dito uulan din. Kaya kahapon, wala pa. Kaya kahapon, nag-leave na lang ako kasi ang lakas, hindi ko na naririnig. Dapat may headphone ka. But anyway, ano yung tanong kanina? What is the difference between trust and faith? I think Trust and faith. Opo. Yes. Di ba parang ang faith po kasi, kailangan mauuna ang faith. Kasi faith
Yan po yung ano mo kung bakit ka naligtas, nagtiwala ka sa Panginoon Kaya nung meron ka ng pananampalataya sa Panginoon, you accepted Christ as your Lord and Savior in your life. So yung pananampalataya mo sa Diyos, kahit hindi mo pa nakikita, hindi ka pa sa mga nangyayari, sabi nga niya doon sa sinabi ni Papi kanina, no? Na not by sight, pero yung faith mo talaga, mo yan, panatilihin mo yan. Kasi kung may pananampalataya ka sa ating Panginoon, may pagtitiwala ka. So both yan, yan. So ang mauunang gagawin natin, yung faith talaga. Faith po talaga. Kasi yung pagtitiwala, bunga na lang yan ng action mo doon sa faith mo. Okay? Amen. Ayan. Kasi kung hindi ka manampalataya sa Panginoon, hindi ka magtitiwala sa Kanya. Kasi hindi ka naman nanampalataya sa Kanya. Amen. Pero, kaya nga nanampalataya ka, kasi kahit hindi mo nakikita, alam mo, pinagtitiwalaan mo na may gagawin si Lord sa buhay natin. Okay. Ano yan? Ang natin, faith first. Ang unang gawin, manampalataya ka muna. Ang taong hindi manampalataya kay Kristo, hindi yan magbibigay ng pagtitiwala ng lubos sa Panginoon. You cannot trust God without your faith. Yan, tama. Lakas ng ulan nyo. Nahihirapan na si Pastora. Oo. Okay, mag-prayer na po tayo. Dito sa studio kasi dinig din yung ulan Well, ninyo. pray na Apa. na sagot ko ng yung Yes, question. Sige po. Apa. Okay, Pero pag may iba pang question, Patsy, Mamsi, pwede po kayo mag-PM sa akin. Yes. Yes. Ayan, Just pakipiyam na lang si PM me Pastora. and then sasagot po ako sa inyo. Yan, Sorry thank po, you. malakas yung ulan. Oo nga, Mag-pray na lang po nahihirapan na tayo. kayo. Okay, Okay. pakisama Pray. na lang po sa prayer si... Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na napakinggan namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, na tinuruan mo kung ano yung gagawin namin sa aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Na ang puso namin talagang magkaroon kami ng fully reliance, fully na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, nag-pray ako, Panginoon, na lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kapatid, ka-family ng iRadio, at kung sino man ang nakapakinig nito na message ng Panginoon, I pray na makatulong ito, Panginoon, na yung faith and trust ng bawat isa sa amin, Lord, ay tumibay, Panginoon. And I pray sa iRadio broadcasting program, lalo na, Panginoon, ng mga hosts, si Papsi at sa Mamsi. I pray, Lord, na bigyan mo sila ng good health, supernatural strength, long life, at lahat ng pangangailangan nila, Panginoon, i-provide mo so that they are forever blessed to be a blessing to others, O Lord God. And I pray healing sa buong pamilya nila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, anuman yung nararamdaman ng bawat isa sa kanila, lalo na si Papsi at Mamsi, it will be cleansed and washed out by your precious blood, O God. At lahat ng mga iRadio family, O Lord God, na nandito, nakikipag-isa, nandun yung pagmamahalan, titiwala sa isa't isa, Panginoon. I pray na lahat, Panginoon, ano man yung hinihingi nila sa iyo, Panginoon. Sinabi mo sa Psalms 37 verse 4, trust in the Lord, delight thyself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Diyos lang namin, Panginoon, sa iyo lang, Panginoon, hanapin ang kaligayahan. Dahil ang kaligayahan sa mundo, Panginoon, kami lang ay masasaktan, Lord God. Kaya Lord, nagpray ako sa buong pamilya ng iRadio, mga parents, mga anak, mga lolo at lola, ano pa yung mga members sa aming mga family, Lord God. I speak healing right now, O Lord God. Kung meron mang anxiety, depression, stress na napipil ng bawat isa, O Lord God. Lord,
Palitan mo ito, Panginoon, ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And I pray all our needs will be met, O Lord God. I declare Philippians 4:19 to all of us, O Lord God. Psalms 23, O Lord God, the Lord is my shepherd. We shall not want, O Lord God. And I pray, Lord, sa buhay ni Maming Irene, O Lord God, I speak healing right now in her life, Lord. Touch her right now, Lord, by your divine healing, O Lord. Provide all her needs, the medicines, medication niya, Panginoon. All is provided because Mommy Irene trusted you with all her heart, O Lord God. Ang aming kapatid na manganganak, this coming December, Miss Kabigting, I pray, Lord, normal delivery. I pray na they are healthy, sila ni baby, O Lord God, na may mga doctors, mga nurses ka, Lord, na gamitin, na bigyan sila ng wisdom, na alagaan ang mag-inang ito, Panginoon. Because they are covered, O Lord God, by your wings, O Lord God. Tinatabunan mo sila, Panginoon, sa iyong malaking pakpak, O Lord, habang sila ay mag-undergo si Miss Kabigting sa kanyang delivery, O God. All will provided, O Lord. Lahat ng mga pastors, leaders na ginagamit mo, Panginoon, as speakers dito sa iRadio, Lord God. I pray that you will meet our needs according to riches through Christ, our Lord Jesus Christ, O Lord. Lord, salamat. Ikaw, Panginoon, ang pagtitiwalaan namin. Lord, patatagin mo pa ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na kahit hindi ka namin nakikita, O Diyos, Lord, nandyan ka, buhay ka na Diyos na pinaglilingkuran namin, Panginoon. That you will never leave us, you never forsake us, O Lord God. Thank you, Lord. Give us hope, O Lord God. Lahat ng mga tao sa mundo, Lord, na nakakaranas ng tragedies, Lord God, lalo na sa Cebu, O Lord God, sa Davao, sa lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. Jesus, you are the God who will restore this land, who will heal our land, O God. Salamat, O Diyos, sa message mo ngayon, Lord. Lord, I pray na lahat ng mga anak mo, trusting you in everything, O Lord God. No fear, no anxiety may come because we are covered by your precious blood alone, our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. All the glory and honor, thanksgiving belongs to you alone, Father, Jesus, and the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. Wala na. Nawawala pala talaga pag Oh, umuulan. salamat! Sige po, God bless. Sige po. Good night. Nahirapan na yung... Signal niya. Ganun pala talaga pag ganun pag talaga. umuulan talaga. Bakit ganun? Hindi pa tayo ganun ka-high-tech. Yeah. Ganun. Pero ano na ngayon dun eh. Yung... Anyway, isama nyo rin sa prayer. Pag-pray din natin. Bukas yung competition ng choir nila Rejoice. Ayan, sa district. At saka pag pwede natin si Pastora Maribig, I think meron siyang atang Masamang pakiramdam niya na. Okay. niya. Pagaling ka, Pastora. Get well soon. We miss you today. We'll see you tomorrow. Sana ay maging okay ka na bukas. And of course, yung topic niya kanina is about yung trust in the Lord, ano. Yung magtiwala tayo sa kanya. Yeah. Minsan talaga naman kahit sino naman talaga nakakaranas na minsan nung takot na o kayo yung nagsa-second thought ka, nag-aalinlangan ka. Totoo ba talaga ganon yung pag nagpe-pray tayo? Siguro yung mga taong na hindi pa ganon siguro yung kanilang faith, kasi balikan natin yung mga time na nag-uumpisa pa lang tayo maging mature na Christian. Hindi pa siguro matured yung iba na ang faith nila ay hindi pa ganon na tiwala sa Panginoon. But it will come. Darating po yun na masusubukan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon na magtitiwala tayo sa Kanya na ipagkakaloob niya. Kahit may atraso ka, ipagkakaloob niya, i-bless niya yung kailangan mo. All we have to do is just hold on to His Word. Kasi sabi, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya yung binabawi niya yung salita niya. No.
ang salita ng Panginoon noon, ngayon at sa darating na panahon ay hindi magbabago. Everything magbabago, pero ang kanyang salita will still remain. Yan, tandaan po natin yan. Dumarating sa buhay natin na wala tayong answered prayer in a time na kailangan natin. Maybe tanungin natin sarili natin, baka may atraso tayo, or maybe hindi nararapat. Gaya nga sabi, maybe yes, no, or wait. Yun lang naman ang ating paninindigan sa ating Panginoon. At huwag sasama ang loob natin. Kasi pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, huwag sasama ang loob natin. Ganyan po, normal na ang ating Diyos Ama ay minsan dinidisiplina tayo. Alright, time to go. Malakas ang ulan sa kanila. Halos pati yung video niya humihina, ganun talaga sa kanila. Siguro yung mga transmitter ng mga cellphone tower nila pag nababasa hinahangin yung humihina yung signal. Ewan natin paano ginawa nila doon. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night. And I want you to listen in this song, Trust in God. Good night and God bless. I'm si Matthew. Kini ang iRadio nga nagserbisyo. Katauhan Pilipino. Salamat kaayo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.